Dito kasi guys sa amin, madalas itong gamitin ko na pinang-welding si 3KVA. Okay, so usapang generator tayo ngayon. May nagtatanong kasi sa akin sa Messenger kung available daw ba yung free energy generator. Yan oh. Walang kwentang tanong. At isa pa, yung tanong nila sa akin kung nagbebenta daw ba ako ng energy saving device. Wala po. Etong may kwenta. Ano daw mas maganda yung ganitong conventional na generator or yung inverter type? Ang kagandahan lang sa mga inverter type na generator, portable, lightweight. Hindi maingay yung kanyang makina kahit matulog ka daw sa tabi niya. Hindi siya maingay. Matipid sa gasolina. At higit sa lahat, malinis yung kanyang output. Kasi nga, inverter yung nilalabasan niya. Pero meron din siyang motor. Meron siyang ganito, tapos engine. Ang dinagdag yung kanyang inverter. So, yun ang malaking advantage ng mga inverter type na mga generator. Kung may na-miss pa ako, pwede kayong mag-comment sa may dagdag nyo pa. Kasi baka may nalimutan pa ako sinabi. Ang malaking disadvantage lang kasi, yung makina madaling i-repair. Yung kanyang coil madaling i-repair. Ang mahirap lang i-repair, just in case na masira, ay yung kanyang inverter. Tapos, ang mahirap dyan at laging inaayawan na mga technician ay malilit yung kanyang pyesa. Madalang yung mga inverter generator na hindi nakalublob sa epoxy or silicone yung kanyang inverter mismo. Kasi nga prone siya sa vibration. Kung hindi nakalublob yun, masisira, mababaluktot, mapuputol yung mga capacitor, mga IGBT, mga resistor, marami pang iba. So ang tanging paraan lang para ma-reduce yung ganong risk ay ilulubog nila sa silicone or epoxy. Ayan, kaya lang ang disadvantage on uminit, nasira, pumutok, sinaksakan natin ng mataas na load, nasisira. At sa tingin ko, yun lang naman, mahirap silang i-repair kung just in case na masira yung kanyang inverter. Pero dito, mare-repair din naman yan. Yun lang naman inverter niya. Tapos, mababa yung kanilang capacity sa load. Sa mabibigat na load. Pero dun sa mga ibang aspect, panalo siya. Unlike sa mga ganitong klaseng mga generator, mga brass type or mga brushless na mga generator na coil type. Dito mas madaling i-repair kasi nga hanggang buhay yung kanyang capacitor at diode, bibigyan kanya ng kuryente. Walang arte-artean. Tapos dito sa brass type naman, hanggang mayroon siyang brass, matagal yan guys bago masira yung kanyang brass. Matagal natin gamitin. Tapos yung kanyang AVR, hanggang buhay yan, bibigyan kanya ng kuryente. Sa mga ganitong klaseng generator kasi, mas mataas yung kanilang power handling capacity. Kahit na ma-loadan natin siya ng mabibigat na load, hindi siya masyadong risk. Hindi kagaya sa masyadong maraming electronic na parts na risk masyado sa load. So, dito kasi guys sa amin, madalas itong gamitin ko na pinang-welding si 3KVA. Ayan, ginagamit ko pa siya sa ating AC/DC, yan o. Ito yung saksakan niya o. Boom! Subukan natin. No choice kasi kung hindi generator yung gagamitin. Okay, pandarin na natin. Check natin kung naka-on sa likod. Yan, okay. Yan o. Ang setting natin nasa DC. Nasa DC. Pero try pa natin sa AC.
natin sa DC. So sa ingay, maingay siya. Pero normal na yan guys sa mga machine na malalakas. Kahit ngayon mga may soundproof, yung mga 10 kb to 50 kb hanggang 300 kb, meron siyang walling na gano'n. Ayan, soundproof lang yon. Pero pag tinanggal mo yun, maingay din lang. Kahit yung mga inverter type, tanggalin mo yung mga takip niya. Maingay din lang. Cute yung makina, maliit. Ayan, normal yan kasi nga malakas yung machine. Okay?